Maraming tao ang naghahangad ng pangmatagalang kapayapaan. At isa ito sa dahilan kung bakit tahimik na namumuhay ang isang kaharian sa malayong timog. Dahil sa paglalaganap ng kapayapaan ng hari ay nananatiling nakatayo ang kanyang palasyo. Gayunpaman, sadyang mapaglaro ang tadhana. Namatay ang anak ng hari sa paglahok sa isang kompetisyon sa Theraveda. Matagal itong inalagaan at pinalaking matapang ng hari na si Odor. Subalit dahil sa nangyaring trahedya, hindi matanggap ni Odor ang pagkasawi ng anak niya. Nag-arkila siya ng isang asasin para paslangin si Jericho na siyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ito lang ang naiisip niyang paraan para mabigyan ng hustisya ang anak. Hindi kasi siya maaaring magdeklara ng gera dahil sa kasunduan nila ni Haring Argo na matagal nang nalagdaan, ilang taon na ang nakakaraan. At isa pa, kulang na kulang din sila sa tao sapagkat ang ilan sa mga mamamayan niya ay piniling manirahan sa Theraveda dahil naniniwala sila na masagana ang pamumuhay doon kaysa sa nakagisnan nilang bayan. Bagamat may kasunduan sila ni Haring Argo, nakatanim pa rin ang selos at puot sa puso ni Odor laban sa kaharian ni Argo. At mas lalong lumala ang galit niya dahil sa pagkamatay ng kanyang anak, na inaasahan sana niyang papalit sa kanyang trono. Dahil dito, pagbabayarin niya ng malaki si Haring Argo. Gaganti siya. Wawasakin ang puso ng kaaway at pagluluksain ito sa pamamagitan ni Jericho. Hindi siya titigil hanggat hindi napapaslang ang binatang tinaguriang kalasag ng Theraveda. Isang araw, nakatitig si Odor sa isang dambana na inialay niya sa anak. Nakahilata ang lalaking anak ni Odor sa altar habang nasa ibabaw ng katawan ang espada at kalasag nito. Biglang pumasok sa silid ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Odor kasama ang isang lalaking nagngangalang Ezekiel na maging isang private assassin sapagkat mas sanay siya dito at komportable kaysa maglingkod sa isang kaharian na ang tingin niya lang ay walang katuturan. Para sa kanya, walang halaga ang pagiging kawal. Tatayo ka lang sa kastilyo, mag-iikot at maghihintay ng kalaban. Walang excitement, kumbaga. Kaya mas pinili niyang maging mamamatay tao na lang. Pakiramdam niya kasi ay kasiyasiya ang pagpatay at nabubuhayan ang bloodlust niya. At kapag may umupa sa kanya, ginagamit niya ang pera sa pang-araw-araw na budget. At minsan, inaabunuhan pa siya para dayuhin sa ibang lugar ang biktima. Hindi naman big deal sa kanya ang lahat. Ang tanging nais niya lang ay kilalanin siya bilang katakot-takot at pinakamahusay na mersenaryo sa kasaysayan. Panginoon ko, narito na siya. Wika ni Tyrone, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Odor. Pumasok si Ezekiel, ang lalaking inupahang mersenaryo ni Haring Odor. Ikaw si Ezekiel, tama? Ayon sa alamat, ikaw ang pinakakinatatakutang mamamatay tao sa balat ng lupa. Sabihin mo, ikaw ba'y walang awa gaya ng sinasabi nila? Papatayin mo ang sinuman? Seryosong tanong ni Haring Odor. Marami na akong napatay na tao. Wala akong pinipili maski sino. Pareho lang silang lahat sa akin. Seryosong tugon ni Ezekiel. Handa ka bang pumatay ng isang maharlika? Tanong muli ni Haring Odor. Patay ka na rin sana ngayon kung may naglagay lang ng patong sa ulo mo. Makahulugang sabi ni Ezekiel. Sumama ang tingin ng isang kawal kay Ezekiel na nakatayo lang malapit sa pader. Mukhang hindi nagustuhan ang tabas ng dila ng asasin kaya humugot ito kaagad ng espada. Subalit mabilis pa sa kidlat na nilapitan ni Ezekiel ang kawal at binigyan niya ng malutong na neck chop sa batok at lalamunan. Napatingala at napayuko ang kawal sa magkasunod na atake ni Ezekiel.
Tumalsik ang laway nito sa ere bago bumagsak ng nakatihaya sa sahig. Tumba ang kawal sa mabilis na atake ni Ezekiel. Hindi man lang nakaporma kahit isang segundo lang. Naagaw ni Ezekiel ang sandata ng kawal at tinutok sa napabagsak na kalaban. Nasyak tuloy si Tyrone sa ipinamalas na bilis ni Ezekiel at di siya makapaniwala na mayroong ganitong tao pala ang nahubog sa pagsasanay. Ni hindi man lang nakakurap si Tyrone sa mabilis na pangyayari. Maging si Haring Odor ay nasa state of shock din. Dahil dito, nagkaroon sila ng bahagyang takot at respeto kay Ezekiel. Tumingin ng matalas si Ezekiel kay Haring Odor habang nakatutok ang espada sa tauhan nito. Ibinato ni Haring Odor kay Ezekiel ang isang supot ng salapi. Sinalo naman ito kaagad ng asasin. Gusto kong patayin mo ang taong pumatay sa aking anak. Gusto kong patayin mo si Jericho Mondragon. Wika ni Haring Odor. Isang araw, sa may tournament grounds, dalawang naka-jouster ang mabilis na tumatakbo sakay ng kabayo sa grounds na nasa pagitan lang ng isang mahabang linya habang sinasalubong ang isa't isa. May kanya-kanya silang hawak na mahabang lance at tinututok sa bawat isa. Di nagtagal ay nagkasalpukan din ang dalawa at ang isa sa kanila ay mabilis na bumagsak sa lupa matapos tumama ang lance sa gilid ng leeg. Nawasak ang iron tip sa dulo ng lance. Tinanggal ng nanalo ang helmet niya at lumantad ng mukha ni Jericho. Lumapit sa kanya si Javier na medyo napapailing pa. Ang sakit naman nun, komento ni Javier. Yan ang punto, Javier. Hindi ito pambatang labanan. Kunin mo ako ng isa pang lance. Pwede? Utos ni Jericho kay Javier. Tumalima agad si Javier. Kumuha ito ng panibagong lance at inabot sa prinsipe. Pumwesto na muli si Jericho sa dulo ng grounds habang nakapwesto naman sa kabilang linya si Nicolas na siyang sasalang sa second round. Tinakpan ni Jericho ng helmet ang muka at pinalo niya ng stick ang kabayo. Tumakbo ito ng mabilis at gayon din ang ginawa ni Nicolas. At habang papalapit na ng papalapit sa isa't isa ang dalawang naka-jouster, isang kislap ng liwanag ang pansamantalang bumulag kay Jericho na nag-iwan sa kanya para maibaba ang lance. Panalo na sana si Nicolas pero mas piniling mag-pull out kaysa samantalahin ang kanyang kalamangan kay Jericho. Nagkasalubong ang dalawa nang wala man lang bumabagsak sa lupa. Galit na bumaba si Jericho sa kabayo at nilapitan niya si Nicolas na kasalukuyang tinatanggal ang helmet sa ulo. Bakit hindi mo ako hinagupit? Bukas na bukas ang depensa ko. Maaari mo na sana ako matalo. Panenermo ni Jericho. Natakot ako na baka masaktan kita, kamahalan. Totoong sabi ni Nicolas. Nagkaroon ka na ng kalamangan. Hindi ka dapat nag-aalinlangan. Sabi ni Jericho. Hindi ko rin gagawin yun kahit ibang kalaban ang nakaharap ko. Isa pa, ikaw na ang magiging hari sa hinaharap. Kaya marapat lang ang ginawa ko, kamahalan. Wika naman ni Nicolas. Nakipagtalo ka sa akin sa torneo noong nakaraang taon. Sabi mo ipapakita mo sa akin ang galing mo. Saad ni Jericho. Hindi po, kamahalan. Sagot ni Nicolas. Hindi mahalaga kung sino ako. Hindi ako umaasa ng anumang espesyal na pagtrato mula sa iyo o mula sa sino man sa inyo. Naintindihan niyo ba yon? Ani ni Jericho. Nag-aalinlangang sumagot ang mga kabalyero at napatango na lang habang nakapalibot kina Jericho at Nicolas. Dahil dito, galit na umuwi ng palasyo si Jericho at naiinis na binagsak sa mesa ang helmet niya. Paano ko mapapatunayan ang sarili ko kung hindi nagsusumika pa mga kalaban ko? Tanong ni Jericho kay Javier na nakabuntot lang sa likuran.
Sigurado ako na hindi ito nangyayari sa lahat ng oras. Sagot naman ni Javier at pinulot sa sahig ang isang gauntlet matapos tanggalin ni Jericho sa kamay. Kaya nangyayari ito minsan? Ani ni Jericho. Hindi. Sigurado nagkataon lang ito. Wika ni Javier. Ngayon ginagawa mo na. Sinasabi mo sa akin ng eksakto kung ano sa tingin mo ang ayaw kong marinig. Hinubad ni Jericho ang chestplate niya at binagsak sa sahig. Oo. Ay, hindi pala. Ano nga yung tanong mo? Ani ni Javier. Medyo nairita si Jericho at gustong sapakin ng binata pero pinigilan niya lang ang sarili. Ang sabi ko, patunay lang yan. Buong buhay ko tinatrato na ako na parang espesyal ako. Gusto ko lang tratuin ako na tulad din ng ibang karaniwan. Lintaya ni Jericho sabay tinapon sa kama ang isang gauntlet. Naglakad siya patungo sa may bintana. Tinampot naman ni Javier ang gauntlet at hinayaan na lang na humupa ang galit ng prinsipe. Talaga? Turan ni Javier. Wala kang ideya kung gaano kakaswerte, Javier. Sabi ni Jericho. Pwes, anumang oras na gusto mong magpalit ng posisyon, ipaalam mo lang sa akin. Binuhat ni Javier ang chestplate at sinabi niya ito sa kanang braso. Napatingin sa kanya si Jericho. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Isang ganap na kahangalan naman ang nasa isip mo. Halatang naaasar si Jericho. Ikaw si Prinsipe Jericho. Hindi mo na mababago kung sino ka. Wika ni Javier at lumabas na siya ng silid para umuwi sa bahay. Napaisip naman ng malalim si Jericho sa sinabi ni Javier. Oo, tama. Ganun nga. Bulong sa sarili ni Jericho at napangiti. Kinagabihan sa council chamber, makikitang tahimik na nakaupo sa magkabilang mesa sina Haring Argo at Prinsipe Jericho habang kumakain sila ng masarap na hapunan na sineserve ni Javier. Nakahanap kami ng mga ulat na may nakitang halimaw na gumagala sa kagubatan, malapit sa katimugang hangganan. Wika ni Jericho. Anong katangian ng halimaw na ito? Tanong ni Haring Argo. Lumapit si Javier at nilagyan ng alak ang kupeta ng hari. Sinasabing ito'y may katawan ng isang leon. Ang mapakpak ay parang isang agila at ang mukha ay parang isang oso. Naniniwala ako na ito ay nilikha ng mangkukulam. Paliwanag pa ni Jericho. Nakipagtos sa amang hari at magkasabay na nilagok ang alak. Kapansin-pansin naman si Javier na nagpipigil lang sa sarili na hindi matawa. Alam niya kasing inimbento lang iyon ni Jericho. Lumayo ito sa hari at ikinubli ang nakakalokong ngiti sa labi. Sinungitan lang siya ng tingin ni Jericho. Kung gayon, dapat siyang puksain. Wika ni Haring Argo. Basta't usapang mangkukulam ay nagpapanting agad ang kanyang tainga. Gusto talaga niyang ubusin ang mga mangkukulam at wala siyang ititira, maski isa. Aalis ako sa umaga, papuntang katimugang hangganan. Mungkahi ni Jericho sa ama. Ngunit makakaligtaan mo ang paligsahan. Saad naman ng hari. Gusto kong makipagkumpetensya pero ang tungkulin ko sa Terabeda ang palaging mauuna. Tugon ni Jericho. Siyempre, tama ka. Ani ng hari. Napatingin si Jericho kay Javier na paningiti lang sa sulok. Pinandilatan ito ng mata ni Jericho pero matamis lang ng ngiti ang iginanti ni Javier. Kinabukasan, mula sa bukana ng kakahuyan, bumaba sa kabayo si Jericho. Nakabihis siya ng chainmail at iniwan lang kay Javier ang armor niya dahil magkikita naman sila sa kakahuyan mamaya. Tumingin siya sa 3 kabalyerong kasama niya at binilinan niya ang mga ito ng isang mahalagang bagay. Magkita tayo dito sa loob ng 4 na araw. Hindi niyo dapat sabihin kahit kanino na bumalik ako sa Terabeda. Bilin ni Jericho kina Nicolas.
Tumangulang ang mga kabalyero niya at kinuha naman ni Nicolas ang kabayo ni Jericho at umalis na sila sa gubat. Makaraan ng ilang minuto ay nagpalinga-linga sa paligid si Jericho at napansin niya sa di kalayuan ang humahangos na si Javier habang bitbit ng isang shoulder bag. Nabuwal si Javier sa lupa. "Huli ka na naman!" sermon ni Jericho. Napabuntong hininga si Javier. "Pasensya na. Hinila ako ni Tio sa sahig. Hindi ko kinaya." Katwiran ni Javier at umaktong naglilinis. Kinuha na lang ni Jericho ang bag kay Javier at dinukot sa loob ang isang long sleeve na susuotin niya bilang pang-disguise. "Anong amoy yun? Kanino mga damit to?" tanong pa ni Jericho. "Akin yan. Espesyal ko silang hinugasan. Sigurado ka ba magandang ideya to?" balik tanong ni Javier. Inabot sa prinsipe ang isang dark blue na robe. "Pagpapanggap na ibang tao ang tanging paraan para maging tapat sa akin ng mga tao. Ikaw na ang magdala sa bag. Pwede?" Sabay hagis ni Jericho sa shoulder bag kay Javier at nauna na siyang maglakad. "Kung gusto mong pumasa bilang isang magsasaka, dapat magdala ka ng sarili mong bag," reklamo ni Javier at sinundan si Jericho. "May nakalimutan ka, Javier. Walang makakaalam na bag ko ito," bilin ni Jericho. "Dapat may mas madaling paraan para patunayan ang iyong sarili," mungkahi ni Javier. Lumingon sa kanya si Jericho. "Manahimik ka," saway ng prinsipe. Natahimik naman si Javier at hindi na nagsalita. Sa loob naman ng council chambers, makikitang nakatayo si Tyrone sa harap ng trono ni Haring Argo habang nasa pagitan ng hari ang dalawang matatapat na kabalyero ni Jericho upang bantayan siya. "Nandoon ako mismo at nakita ko ng personal si Ezekiel. Pinatawag ito ni Odor at pinatungan ng presyo ang ulo ng iyong anak," pagsisiwalat ni Tyrone kay Haring Argo. Tiyak na hindi siya maglalakas ng loob. Wika ng hari. Nagpunta siya sa maliit na mesa sa sulok. Siya'y nabulag ng kalungkutan, kamahalan. Ang mersenaryong si Ezekiel ay tinanggap ang presyo kay Jericho. Pahayag ni Tyrone. Narinig ko na itong si Ezekiel. Saad ng hari at kinuha niya sa mesa ang espada niya. Naniniwala ako na papunta na siya sa Terra Veda habang tayo ay nag-uusap ngayon. Dinala ko sa iyo ang impormasyong ito na may malaking panganib sa aking sarili. Makahulugang sabi ni Tyrone na nakangiti. Sumenya si Haring Argo sa isa sa kabalyero na nakatayo sa pagitan ng trono niya. Hinagis ng kabalyerong nasa kanan ng isang supot kay Tyrone bilang gantimpala sa impormasyong hinatid nito. Binabayaran ni Haring Argo si Tyrone para sa patuloy na serbisyo nito. Humakbang paatras si Tyrone at tahimik na umalis sa palasyo. Tumingin naman si Haring Argo sa dalawang kabalyero. Doble inyo ang mga bantay. Gusto ko mapuksa ang berdugong ito bago pa siya makalapit sa Terra Veda. Utos ng hari. Sa may gubat naman, mapapansin si Ezekiel na nakatayo mula sa mataas na bahagi sa tabi ng puno habang nakatutok ang crossbow sa kalye kung saan inaasahan niyang dadaan sina Jericho. Ngunit dismayado ito nang makitang hindi kasama ng mga kabalyero si Jericho na sinasabing papunta sa katimugang hangganan. Habang tumutunog ang kampana sa buong kaharian, ay pumasok naman sina Javier at Jericho sa bahay ni Michelle. Hinubad ni Jericho ang hood sa ulo nang pumasok sa loob. Kamahalan, sabay sara ng dalaga sa pinto. Michelle, buti na lang pinatira mo ako sa bahay mo. Wika ni Jericho. Masaya akong tumulong. Nakangiting sagot ng dalaga. Umulong naman si Javier. Pagkain, ani ni Javier. Pasensya na, ipaghahanda kita. Sambit ni Michelle at ngumiti lang sa kanya si Jericho.
Hindi ako makapaniwalang ginagawa ko ang bagay na ito. Inis na bulong ni Michelle kay Javier. Umalis ito upang maghanda ng pagkain. Lumapit naman si Javier sa prinsipe na kasalukuyang nakatalikod at pinagmasdan ang buong paligid. Hindi ko talaga inaasahan na mananatili ako sa gantong lugar. Wika ni Jericho. Pero ito ang gusto mo. Kailangan mong mapalayo sa paningin ng iba. Mapagkakatiwalaan natin si Michelle at hindi niya sasabihin kahit kanino na nandito ka. Tugon ni Javier. Napatingin sa kanila si Michelle dahil rinig nito ang bulungan ng dalawa. Duda ako na may maniniwala dito. Saad ni Jericho. Talagang hindi mo kayang wala sa tabi mo ang iyong kama at ang malambot na unan, no? Anas ni Javier. Naglakad papunta sa pinto si Jericho. Hindi. Sa palagay ko magiging maayos din ang lahat. Kumusta na nga pala ang paghahanda mo? Nakahanap ka na ba ng magpapanggap na kabalyero natin sa paligsahan? Sabay harap kay Javier. Meron na. Isang magsasaka mula sa kalapit na nayon. Walang nakakakilala sa kanya. Sagot naman ni Javier. Pero alam ba niya ang magagawin? Tanong pa ni Jericho. Tumingin ng alanganin si Javier. Halatang hindi siya sigurado sa napili niya. Makaraan ng ilang oras, nakatingin sina Javier, Jericho at Michelle kay Ignacio, ang magpapanggap na kabalyero. Nakabihis ito ng maruming damit at kupas na pantalon. Mukhang kagagaling lang yata sa basakan dahil napakadungis niya tignan at halatang hindi pa naliligo. Magaling! Komento ni Jericho. Sumenyas siya kay Javier na paliguan at bihisan niya si Ignacio para magmukha itong tao. Matapos maligo ay binihisa naman ni Michelle si Ignacio para magmukhang may kaya. Binigyan siya ni Javier ng selyo ng maharlika. Mula ngayon, ikaw na si Ginoong Ignacio ng Arcasia. Isipin mo ikaw talaga yun, isang mayabang na maharlika. Dahil gustong isipin ng mga kabalyero na mas mahusay sila kaysa sa iba. Wika ni Javier kay Ignacio habang paikot-ikot ito ng lakad sa harap nila. Hindi to kayabangan. Huwag mo siyang pansinin. Ungas siya. Ang isang kabalyero ay dapat kumilos ng may karangalan at kamaharlikahan. Paglilinaw ni Jericho. Mabilis na nagstrat ang kilos ni Ignacio at umayos ng tindig na tila may katayuan talaga sa buhay. Ganyan, mas mabuti yan. Dapat mong kumbinsihin ng lahat na ikaw ay pinanganak sa isang marangal na pamilya. Dagdag pa ni Jericho. Tumingin naman ng seryoso si Ignacio. Linisin mo ang baluti ko, bata. Seryosong sabi ni Ignacio. Natawa sina Michelle at Jericho. Ganyan nga. Ngayon ay nasasanay ka na. Ani ni Jericho. Tumawa lang si Ignacio. Yan ay isang magandang punto. Kailangan mong linisin ang aming baluti. Sambit ni Jericho kay Javier. Hehe, tama. Sabay tawa ni Ignacio na parang baliw. Napakamot na lang ng ulo si Javier. Mukhang mas malala pa sa kanya ang napulot niya. Umuwing pagod sa bahay si Javier. Dumiretso agad siya sa silid nang hindi man lang sinasara ang pinto at humiga sa sariling kama. Biglang pumasok si Mang Rigor at nadatnang nakadapa ang pamangkin. Halatang pagod sa maghapong trabaho. Natutuwa akong makitang nagpapahinga ka, iho. Mukhang ang ibig sabihin nito ay may lakas ka pang maglinis ng linta sa tangke ko. Wika ni Mang Rigor na nakangiti. Umungol lang si Javier. Samantala, nagwawalis naman si Michelle sa kanyang bahay habang tinatapos ni Jericho ang inumin. Mukhang isang mahabang araw ito para sa atin. Sabay dighay ni Jericho at tumayo. Sa palagay ko, inaantok na ako. Dito ba ako matutulog? Naupo si Jericho sa isang higaan na walang kutsyon.
Medyo nataranta naman si Michelle at mukhang hindi alam ang sasabihin. Siyempre, sana maging komportable ka. Sagot na lang ng dalaga. Nakakasiguro ako. Saad ni Jericho. Pumasok si Michelle sa isang silid na tanging kurtina lang ang nakaharang. Dito siya matutulog at inayos niya ang kama sa sahig dahil tsak na hindi magiging komportable si Jericho kung dito niya patutulugin ito. Tinakpan lang ng makapal na sapi ni Michelle ang sahig at ginawang unan ng isang sako ng trigo. Pinalo ni Jericho ang unan at tumagilid para matulog. Magandang gabi, Michelle. Wika ni Jericho. Magandang gabi rin, kamahalan. Sagot naman ng dalaga at natulog na siya. Sa kabilang dako, nakarating si Ezekiel sa bandang likod ng kastilyo sa may backdoor corridor. Tanaw niya ang malaking pader ng palasyo na napapalibutan ng mga sanga ng puno at makakapal na dahon. Madilim sa paligid at walang sulong nakasabit sa pader, kaya hindi siya agad mahahalata kapag pumasok siya. Pinag-aralang mabuti ni Ezekiel ang gagawin at maya-maya pa ay bumaba na siya sa kabayo. Lumapit siya sa pader at inakyat ang isang puno. Kumapit siya sa mga sanga sa katumalon sa baba. Ito ang napili niyang daan para hindi siya mapansin ng mga gwardya. Pagkababa niya, sumilip siya sa malaking gate at nakita niya ang mga gwardya na nagpapatrolya sa paligid. Naghanap siya ng paraan kung paano makakalusot sa mga ito. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Subalit lahat ng makita niyang magandang pwesto ay mayroong nakatokang bantay. Di niya alam kung alam na ba ng hari ang planong pagpaslang niya kay Jericho o sadyang mahigpit lang magbantay ang kaharian para walang makalusot na tagalabas. Maya-maya pa ay napansin ni Ezekiel ang isang tore. Mukhang ito na lang ang daan para makapasok siya sa loob. Kaya napilitan niyang akyatin ito. Itinulak ni Ezekiel ang isang kariton sa pader papunta sa tore at nagsimula siyang umakyat. Kumapit ito ng mabuti sa maliit na bakal na nakausli sa gilid ng tore at daan-dahang umakyat sa tore na animoy butiki. Pagsapit niya sa may bintana, binasag niya ito gamit ang kamao at maingat na lumusot. Naglakad siya sa may pasilyo ngunit namataan siya ng isang bantay na papunta sa ilalim ng kastilyo. Tumalikod si Ezekiel para bumalik pero tinawag ito ng bantay. "Tumigil ka!" sita nito. Tumigil naman si Ezekiel. Lumapit ang bantay sa kanya. "Ipakita ang iyong sarili!" Utos ng bantay. Umiikot naman si Ezekiel nang nakabuka ang mga kamay. "Anong sadya mo rito sa palasyo ng hari?" tanong ng bantay. "Dumating ako para manood ng patimpalak. Gusto kong makita si Prinsipe Jericho." Sagot ni Ezekiel at banayad na lumapit sa bantay. "Anong pangalan mo?" tanong muli ng bantay. "Ang pangalan ko ay Ezekiel." Nanlaki ang mga mata ng bantay. Hindi na ito nakaporma pa nang sakalin siya ni Ezekiel at hinila papunta sa madilim na sulok. Matapos nito, iniwang walang buhay ni Ezekiel ang bantay at nagpatuloy na siya sa misyon. Naglakad muli siya sa pasilyo, subalit isang gwardya na naman ang biglang dumaan at napakubli agad sa madilim na sulok si Ezekiel. Hinintay na makalapit ito at pagkalapit ay tinulak ni Ezekiel ang gwardya at sinandal sa pader. Tinakpan niya ang bibig nito pero nakilala siya ng gwardya. Pinakawalan niya ito agad. "Bakit ka nandito?" bulong ng gwardya na si Pido. Medyo mataba at may manipis na bigote. "Mali ang impormasyon mo. Si Prinsipe Jericho ay hindi kasama sa grupong naglalakbay sa katimugang hangganan." Sagot ni Ezekiel. "Umalis ang prinsipe at kasama nila ito kahapon."
Paniniguro naman ni Pido. Mukhang naghiwalay sila o baka marahil bumalik din ito sa Terra Veda. Ani ni Ezekiel. Hindi ganun ang narinig ko. Ang kanyang pagbabalik ay inihayag sa konseho kanina. Diin ni Pido. Napaisip ng malalim si Ezekiel. Mukhang ayaw nilang sabihin kung nasan talaga ang prinsipe. Mukhang alam na nila ang misyon ko. Sambit ni Ezekiel. Di na nakareact si Pido nang umalis na ang assassin sa pasilyo. Kinabukasan, sabay-sabay na nagpunta sa tournament ground sina Jericho at Javier. Kasama din nila sina Michelle at Ignacio, subalit pinauna na nila ito sa tent para makapaghanda sa pag-acting niya mamaya sa hari. Kailangang makumbinsi niya ang hari na isa siyang maharlikang kabalyero. Inobserbahan naman ni Jericho ang paligid at buong crowd bago sila pumasok sa tent. Alam mo na ang gagawin, di ba? Tanong ni Michelle kay Ignacio. Oo, alam ko na lahat. Nanginginig na sagot ni Ignacio. Halatang kabado ito sa gagawin, pero hindi dapat siya humindi dahil nangako siya sa prinsipe. At isa pa, malaking premyo din ang makukuha niya kapag natapos na ang torneo. Matapos ang ilan habilin ay iniwan na ni Michelle si Ignacio sa tent at lumabas para tabihan sa crowd si Prinsesa Raya. Maya-maya pa ay pumasok na rin sa loob ng tent sina Javier at Jericho. Lumakad si Haring Argo sa stand at pumasok naman ng mga kabalyero sakay ng mga kabayo para humarap sa hari. Ngayon, lagi mo nga alalahanin ang plano. Ako ang makikipagkumpetensya sa paligsahan, ngunit walang makakaalam na ako iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay kumbinsihin sila na ikaw yun at kilalaning kampyon hanggang sa matapos ang laban. Kumilos ka na parang nabibilang ka doon at mapaniwala mo ang mga tao na ganoon ka. Bili ni Jericho kay Ignacio. Sa buong magkakasunod na 5 linya, makikitang nahihirapan si Ignacio na manatili sa kanyang kabayo dahil medyo malikot ito at hindi niya pa ito gaanong gamay. Tumayo naman si Haring Argo sa stand at hinarap ang mga kabalyero na sasabak sa paligsahan. Mga magigiting na kabalyero, maligayang pagdating sa Terra Veda. Nagsanay kayo para sa araw na ito sa loob ng maraming taon. Paninimula ni Haring Argo. Mula naman sa tent ay sinilip ni Javier si Ignacio sa mga kabalyerong nakahilera sa harap ng hari. Mukhang hindi pa siya nauhulog sa kanyang kabayo. Wika pa ni Javier at napahagikik. Ang iyong katapangan, lakas, patuloy ni Haring Argo. Makakaya niya rin yan, sagot naman ni Jericho. Ngumiti lang si Javier. At ang iyong kakayahan sa pagsubok. Ngayon, lalaban kayo para sa kaluwalhatian at para sa karangalan. Dahil ito ang sukdulang pagsubok ng katapangan. At ito ang magiging sukatan ninyo bilang mga lalaki. Para lamang sa mga pinakamahusay. Ang pinakawalang takot sa inyo ang lalabas bilang isang karapat-dapat na kampyon. Pagtatapos ng talumpati ng hari, nagpalakpakan naman ng mga manonood at winagayuway nila ang maliliit na bandila ng kanilang mga paboritong kabalyero. Matapos nito, bumalik ang mga kabalyero sa kani-kanilang tent upang maghanda sa magiging labanan. Handa na sila para sa inyo, kamahalan. Wika ni Ignacio kay Jericho pagkapasok niya sa tent. Naabutan niya sa loob si Jericho na naka-full jouster na. Inabutan niya ito ng helmet at tinanggap naman ng prinsipe. Lumabas ng tent si Jericho at inalalayan siyang sumakay sa kabayo ni Javier. Ilang minuto pa ay nagpunta sa ground si Jericho. Isang kabalyerong taga-Babilon ang makakaharap niya. Nakabihis ito ng silver chest-plated armor at may bitbit na mahabang lance. Pumwesto na si Jericho sa kabilang linya at sa isang senyas ng kawal ay pinatakbo na ni Jericho ang kabayo niya habang nakatutok ng straight ang wooden lance sa kalaban.
Mabilis na pinatakbo ng kabalyero ang kabayo nito at tinutok din ang lance kay Jericho. Makaraan lang ang ilang segundo ay nagsalpukan na ang dalawang magkatunggali. Plags! Nawasak ang dulo ng lance ni Jericho nang tusukin niya ang kaliwang braso ng kabalyero. Nahulog sa kabayo ang kabalyero at napatayo sa tuwa si Haring Argo. Maging ang mga manonood ay naaliw sa pinakitang galing ni Jericho na nagpapanggap bilang kabalyerong si Ignacio. Sa sumunod na laban, tinamaan ni Jericho sa ulo ang kalaban at nabulag ito ng maliit na alikabok na pumasok sa helmet nito. Hilo itong nahulog sa lupa at dineklarang panalo ulit si Jericho. Sa pangatlong round, sumabak muli si Jericho at isang malaking mama ang nakaharap niya. May dala itong mahabang lance at nakatali iyon sa kanyang balikat. Sabay na pinatakbo ng dalawa ang kanilang mga kabayo at habang papalapit na sila ng papalapit sa isa't isa, ay tinaas na agad ni Jericho ang lance niya bago pa man makaporma ang kalaban. Tinusok niya ito sa balikat pagsapit nila sa bandang gitna at napahiga sa kabayo ang malaking mama. Daing ng malaking mama habang patuloy na tumatakbo ang kabayo nito. Napatayo muli ang hari pati na rin ang buong crowd dahil panalo na naman si Jericho sa laban. Samantalang si Michelle naman ay masigasig na natutuwa kay Jericho habang patuloy itong nananalo sa laban. Sa sumunod na laban, isang kabalyerong mula sa silangan ng pumasok sa linya at handang harapin si Jericho. Pumwesto na sila sa bandang dulo ng linya at sa senyas muli ng kawal ay binabana ang flag para simulan na ang laban. Pinalo ng stick ni Jericho ang kabayo niya at umungol ito ng malakas sabay napatayo at tumakbo ng napakabilis. Halos lumipad na ito sa tulin. Subalit kontrolado ni Jericho ang sitwasyon dahil kabayo naman niya ang sinasakyan. Mabilis ang takbo ng dalawang kabayo at nang sumapit na sila sa gitna ng linya ay dito na nagsalpukan ng dalawang sakay nito. Pinahaba ni Jericho ang paghawak sa lance at inipit niya sa kilikili ang hawakan. Diniin niya ito sa kalaban at maswerteng tinamaan sa kaliwang dibdib ang kabalyero. Wasak ang dulo ng lance ni Jericho. Pah! Ah! Ungol ng kabalyero at sa lakas ng impact ay nahulog ito at nakaladkad ng sariling kabayo. Napanganga si Raya sa pagkamangha at bumilib sa kabalyerong si Ignacio. Napatayo muli ang hari at ang buong crowd at masigasig na pinalakpakan si Jericho. Nanonood din si Ezekiel sa bahaging sulok at tahimik lang na nakaobserba sa paligsahan. Matapos ng pang-apat na round, pumasok si Jericho sa kanyang tent at inihagis kay Ignacio ang helmet niya. Kailangan mong lumabas at aliwin ang mga nanonood. Wika ni Jericho. Paano ko ito gagawin? Tanong pa ni Ignacio. Kumaway-kaway ka lang, matutuwa na sila. Hindi naman mahirap yun. Sagot ni Jericho. Umalis agad si Ignacio habang iniisip ang kanyang gagawin. Ginagawa ko na ang lahat ng gawain pero ibang nakakakuha ng papuri. Kumuha ng baso si Jericho at pinunan ito ng tubig. Sanay ka naman na ganun ang pakiramdam? Wika naman ni Javier habang sinisilip si Ignacio na pinapalakpakan ng buong crowd. Kapag nanalo ako sa torneyong ito, ibubunyag ko ang tunay kong pagkakakilanlan. Makuha ang karangalang nararapat sa akin. Sambit ni Jericho sabay lagok ng tubig. Siyempre, gagawin mo yan. Sagot ni Javier. Pues, huwag ka lang tumayo dyan. Tulungan mo akong tanggalin ang baluti ko. At tandaan mong dapat malinis ito bago ko gamitin bukas. Ang kabayo ay nangangailangan ng pag-ayos at huwag mong kakalimutang ayusin din ang mga nasirang sibat. Sunod-sunod na utos ni Jericho. Ngumiti na lang si Javier, tanda ng pagsang-ayon. Samantala, umupo naman si Pido sa tabi ni Ezekiel sa pinakataas ng stands at tahimik silang nag-usap ng mersenaryo. May balita ka na ba sa kinaroroonan ng prinsipe?
Tanong ni Ezekiel. Sa ibang direksyon siya nakatingin. Naniniwala ang lahat na naglakbay siya sa katingmugang hangganan. Ngunit natuklasan ko na ang lingkod ni Jericho ay nananatili pa rin sa Terabeda. Pahayag ni Pido. Sino itong lingkod? Tanong uli ni Ezekiel. Yun. Tinuro ni Pido ang direksyon ni Javier na kasalukuyang hinihimas ang kabayo ni Jericho. Pinagmasdan ni Ezekiel si Javier. Bakit siya nagtatrabaho sa ibang kabalyero? Tanong pa ni Ezekiel. Umiling lang si Pido. Maging siya ay hindi rin niya alam kung bakit. Napaisip naman ng malalim si Ezekiel at may namuong pagdududa sa utak. Gabi na nang makarating sa bahay si Javier. Bago siya pumasok sa loob ay sumilip muna siya sa nakaawang pintuan. At sa loob ay nakita niya ang tiyuhin na may binabayong halaman sa mesa at mukhang abala sa paggawa ng gamot. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob at sinubukang lampasan si Mang Rigor. Pero lingid sa kanyang kaalaman, di pa siya nakakapasok ay naramdaman na ng matalinong tiyuhin ang presensya niya. Kaya't laking gulat ni Javier nang lumingon bigla si Mang Rigor at tinitigan siya nito ng malalim. Tungkol na naman ba ito sa tangke? Sambit agad ni Javier. Napakatalino mo, iho. Wika ni Mang Rigor. Maglilinis na ako bukas. Sagot ni Javier. At ito ba ay bago pagkatapos mong maglampaso sa sahig at maglaba? Tanong pa ni Mang Rigor. Napakamot na lang sa ulo si Javier. Akala niya ay makakalusot na siya sa tiyuhin. Pumasok siyang iiling-iling sa kwarto. Ngumiti lang si Mang Rigor at nagpatuloy na sa ginagawa sa mesa. Samantala, naguhugas na ng mga plato sa lababo si Michelle pagkatapos nilang kumain ng hapunan ni Jericho. Nakaupo lang sa mesa ang prinsipe habang umiinom ng tubig. Lumingon si Michelle kay Jericho. Sa narinig ko, medyo humahanga ang mga kababaihan sa korte kay Ginoong Ignacio. Tingin nila ay napakagwapo niya. Nakangiting wika ng dalaga. Kalokohan, hindi makikilala ang isang tunay na kabalyero kung hindi ito sasampalin sa ulo ng sibat. Matalinhagang sabi ni Jericho. Bakit mo ba ginagawa ito? Tanong pa ni Michelle. Huminto siya sa ginagawa at humarap kay Jericho. Natatakot ako na igalang ako ng mga tao dahil lang sa aking titulo. Sagot ni Jericho. Hindi ako naniniwala na ganun ang tingin sa'yo ng lahat. Saad ni Michelle. Sinasabi mo bang mayabang ako? Tanong pa ni Jericho. Hindi. Maiksing sagot ng dalaga. Kapag nakikipagkompetensya ako bilang si Ignacio, nawawala ang halaga ng aking titulo. Walang sino man na magbibigay sa akin ng anumang espesyal na pagtrato. Kaya kapag nanalo ako sa torneo na ito, kung manalo man ako sa paligsahan, ito ay dahil karapat-dapat ako at hindi dahil ako sa Prinsipe Jericho. Sambit ni Jericho. Napatingin lang ng seryoso si Michelle. Maliligo muna ako. Medyo ilang nasabi ni Jericho. Tumayo ito at nagpunta sa banyo. Maaaring mahirap makita yun dahil wala akong paliguan dito. Ani ni Michelle. Talaga? Kung ganun, ipaghanda mo na lang ako ng mainit na tubig. Yun na lang siguro. Utos ni Jericho. Medyo nairita naman si Michelle. Sa palagay ko, kaya kong ihanda yan pero medyo matatagalan nga lang. Maglakad ka na lang kaya hanggang sa balon at magigib ng tubig. Ha? Mungkahi pa ni Michelle. Umungol si Jericho habang naguunat ng katawan. Pinili na lang nitong matulog kaysa pumunta sa balon. Sa sumunod na umaga, natutulog si Javier sa sahig. Hawak pa rin ng mga kamay niya ang brush at blade. Pumasok si Mang Rigor sa silid at nakitang nakahandusay sa sahig ang pamangkin na animoy langong-lango sa alak.
Javier! Gumising ka! Maaaring wala si Jericho, ngunit nandito pa rin ako. At bakit marumi pa ang tangke ko? Saan mo nakukuha ang ideyang maaari kang umupo buong araw na walang ginagawa? Paninermon ng matanda. Nairita si Javier kaya tumayo ito agad. Ano? Akala mo ba umuupo ako nang walang ginagawa? Wala na akong pagkakataong maupo na ginawa simula noong araw na dumating ako sa Terra Veda. Masyado akong abala sa gawain habang hinahabol si Jericho. Gawin mo ito, Javier. Gawin mo yan, Javier. At kapag tapos na ako sa trabaho kay Jericho, gumagawa ako ng mga gawain para sa'yo. At kapag tapos ko na yung gawin, ginagampanan ko ang kapalaran ko. Alam mo ba kung ilang beses ko na niligtas ang buhay ni Jericho? Nawalan ako ng kaibigan. May pasasalamat ba ako natanggap? Wala! Nakipaglaban ako sa mga halimaw, mangkukulam. Mga bandido. Nasuntok ako, nalason ako, binato ako ng prutas. At sa lahat ng oras, kailangan kong itago kung ano ako. Dahil kung may makakaalam, kukunin ako ni Haring Argo at pupugutan ako ng ulo. Minsan parang hinihila ako patungo sa maraming direksyon. Hindi ko na alam kung saan ako liliko. Sunod-sunod na lintaya ni Javier. Hindi kaagad nakareact si Mang Rigor sa mga sinabi ng pamangkin. Lumabas ng bahay si Javier na mabigat ang loob. Napabugan na lang ng hangin si Mang Rigor. Sa may tournament grounds, dumiretso si Javier. Naabutan niyang nakabihis na ng baluti si Jericho habang nakaupo sa silya at katabi si Ignacio. Umabot na pala sa dulo si Arman. Wika ni Javier habang nakasilip ito sa labas. Tumayo si Jericho at sinuot ang helmet niya. Lumabas ito sa tent at sinundan niya si Javier. Sa semifinals ay makakaharap ni Jericho si Casmir, isang kabalyerong taga-Arcasia rin. Tumayo ang kawal na may hawak na bandila at nagtungo sa gitna ng linya. Sumakay naman sa kabayo si Jericho at inabot sa kanya ni Javier ang wooden lance niya. Sa pagsisimula ng laban, pangisi-ngisi pa ang kabalyero habang tinatakpan ng helmet ang mga mukha nito. Sa pagwagayway ng bandila ng kawal ay kaagad pinatakbo ni Jericho ang kabayo niya at mabilis na sumugod kay Casmir. Naghanda naman si Casmir at pinalo nito ang sariling kabayo. Tumakbo din ito ng mabilis habang tinututok ni Casmir ang lance kay Jericho. Nang magharap sila sa gitna ng linya ay biglang sumabog ang lance ni Jericho nang mahagip ng dulo ng iron tip ang malapad na dibdib ni Casmir. Push! Tumalsik si Casmir at nakaladkad ng sariling kabayo. Nanalo si Jericho at lahat ay napatayo para magbunyi maliban kay Michelle. Katabi lang niya si Mang Rigor sa stands at seryoso lang sa panonood. Hindi ka ba bilib sa taga-Arcasian si Ginoong Ignacio? Ani ni Mang Rigor. Naniniwala ko na mayabang siyang baboy. Anas ni Michelle. Napatingin sa kanya ng makahulugan si Mang Rigor at nagkibit balikat na lang ito sa tinuran ng dalaga. Samantala, naghihintay naman si Ignacio sa loob ng tolda nang pumasok sa loob sina Jericho at Javier. Nanalo ka. So ka na sa uling laro. Natutuwang sabi ni Javier kay Ignacio. Sige na, ang mga tao ay nag-iintay na sayo. Hindi ko inaasahan na hinayaan akong manalo ni Casmir sa pagkakataong ito. Wika naman ni Jericho kay Ignacio. Sumunod naman ang magsasaka at lumabas ito ng tent para i-entertain ang mga fans niya sa stand. Mukhang minahal na talaga ng mga tao sa Ignacio. Saad ni Javier. Magbabago din yan kapag nasiwalat ko na ang katauhan ko. Sambit ni Jericho. Sambit ka na talaga makuha ang atensyon nila, no? Ani ni Javier. Natahimik si Jericho. Puntahan mo na lang ako mamaya at painumin mo ang kabayo, ha? Utos ng prinsipe. Tumangulang si Javier kahit ayaw pa niyang lumabas. Dinala niya ang kabayo sa labangan ng tubig. At habang pinapainom niya ang kabayo ay biglang lumapit sa kanya ang assassin na si Ezekiel.
Inosenteng nagsalita ito. Mahusay siyang kabayo. Narinig ko ang iyong master ay umabante na sa dulo ng laro. Mukhang siya'y lubos na bihasa sa paggamit ng sibat. Wika ni Ezekiel at hinimas ang kabayo. Oo, magaling siya. Isang laban na lang ay makukuha niya na ang kampyonado. Nakangiting turan ni Javier. Wala siyang kamalay-malay na isang mersenaryo ang kaharap niya. Sabi mo sa akin, kanino ka ba totoong naglilingkod? Seryosong tanong ni Ezekiel. Sa pagitan mo at ako, maaaring ako isang hamak na alipin lamang, pero gustong-gusto nila ako. Biro ni Javier. Natawa si Ezekiel. Kung ganon, hindi ka na nagtatrabaho para kay Prinsipe Jericho? Ani ni Ezekiel. Hindi. Oo. Ibig sabihin, pero hindi mo na ngayon. Wala si Jericho eh. Kaya tumutulong lang ako kay Ginoong Ignacio. Sagot ni Javier. Kung gayon, ipagdadasal kong manalo sa laro ang master mo. Sambit ni Ezekiel. Salamat. Maiksing sagot ni Javier sabay ngiti. Kasalukuyang nagwawalis si Michelle sa pantry kung saan siya natutulog nang pumasok bigla si Jericho sa pintuan. Nakabihis ito ng mahabang roba at tinanggal ang hood nang makapasok na siya sa loob. Nataranta naman si Michelle. Michelle? Tawag ni Jericho. Sandali lang. Tinipon muna ni Michelle ang sapin sa sako, saka ito humarap kay Jericho. Meron ka bang karayom mo sinulid dyan? Kailangan ko kasing ayusin tong damit ko. Kinubad ni Jericho ang roba. Lumapit siya kay Michelle. Nasambit lang ng dalaga nang maabutan siya ng prinsipe na nagwawalis. Dito ka ba natulog? Nasaan ang iyong kama? Pagtataka ni Jericho at tumingin siya sa paligid. Puro sako na lang ng mga trigo at mga lumang kahon lang ang kanyang nakikita. Ikaw yung natulog sa kama ko eh. Sagot naman ni Michelle. Ngumiti si Jericho. Ba't wala kang sinabi? Saad ni Jericho. Paano ko sasabihin? Ikaw si Prinsipe Jericho. At saka hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Ipinagpalagay mo lang na sayo ang kama ko. Sambit ni Michelle. Pwes, paano ko malalaman kung wala ka naman sinasabi? Katwiran ng prinsipe. Hindi ko na kailangan sabihin pa at mag-isip ng iba maliban sa sarili mo. Hindi ka na bata. Wika ni Michelle. Natahimik si Jericho at napatingin ng seryoso sa dalaga. May gusto ka pa bang sabihin sa akin? Pakiusap. Gusto ko marinig ito. Kung may gusto ka lang sabihin, huwag mong pigilan ang sarili mo. Lintaya ni Jericho. Wala kang idea, di ba? Sabi ni Michelle. Tungkol saan? Naguguluhan si Jericho. Kung gaano ka kabastos at kayabang. Ito ang tahanan ko at ikaw ang panauhin dito. Alam kong sanay ka sa marangyang kwarto pero hindi yun dahilan para maging bastos ka. Sinasabi mong hindi mahalaga sa iyo ang titulo pero kumikilos ka pa rin bilang prinsipe at maghihintay ako bilang utusan. Alam ko ang mga sinasabi ko ay walang kabuluhan dahil tumataliwas sa iyo ang mga aksyon mo. Mamamatay ka ba agad kung magsasabi ka ng pasalamat paminsan-minsan, aking kamahalan? Mahabang lintaya ni Michelle. May iba ka ba bang gustong idagdag? Wika lang ni Jericho. Tumaas ang kilay ng dalaga. Wala. Sa tingin ko yun lang. Masungit na sabi ni Michelle. Tama ka. Inanyayaan mo ako dito at kumikilos ako ng walang galang. Natahimik sandali si Michelle. Hindi ko sinasadya. Nahihiya si Michelle. Oh, talaga? Mataray na sabi ng prinsipe. Oo na, kaunti lang naman. Pag-amin ni Michelle. Napangiti muli si Jericho. Huwag kang mag-alala, susuklian din kita. Ngayong gabi, paghahanda kita ng hapunan. Pahayag ni Jericho. Nagulat si Michelle. Ipagluluto mo ako ng hapunan? Tumango ang prinsipe at hinila si Michelle papunta sa pintuan. Oo nga.
Ngayon gawin mo na ang trabaho mo kay Raya at ako na ang gagawa ng anumang trabaho ng babae sa bahay. Binuksan ni Jericho ang pintuan. Kinuha ni Michelle ang pulang roba niya at lumabas na sa bahay. Handa na ang iyong hapunan pagbalik mo. Dagdag pa ni Jericho at nakangiti ito. Nakasalubong ni Javier sa kalye si Michelle habang naglalakad palayo sa kanyang bahay. Nasaan si Jericho? Tanong ni Javier. Ipagluluto raw niya ako ng hapunan. Ang luto ni... Naputol ang sasabihin ni Michelle. Jericho? Nagulat si Javier. Iniwan na siya ni Michelle. Dahil dito, napakaripas si Javier sa bahay ni Michelle at naabutan niya si Jericho na tila lugmok sa problema habang nakatingin sa isang hilaw na manok sa mesa. Javier, salamat, nandito ka na. Ani ni Jericho. Sabi ni Michelle nagluluto ka raw? Tanong ni Javier. Gusto kong dalhan mo ako ng hapunan mula sa mga kusina ng palasyo. Utos ni Jericho. Kung ganun, di ka talaga magluluto rito? Saad ni Javier. Oo, hindi. Ngunit ayokong malaman ito ni Michelle. Kailangan mong makumbinsi siya na ako ang nagluto sa lahat ng inihanda ko. Paalala pa ni Jericho. Susubukan mong mapabilib siya? Ani ni Javier. Huwag kang maging katawa-tawa, Javier. At ikuha mo na lang ako na desenteng kamiseta, pwede ba? Nangangati na ako sa damit mo, para akong may pulgas. Reklamo ni Jericho. Napakamot na lang ng ulo si Javier. At dali-dali itong tumakbo papunta sa kwarto ni Jericho. Kasalukuyang naghahanap ng clues si Ezekiel sa loob ng kwarto ni Jericho nang biglang pumasok si Javier para kumuha ng damit. Napatago tuloy si Ezekiel sa likod ng malaking aparador. Nilabas ang sariling punyal at nakahandang patayin si Javier kapag nakita siya. Umalis si Javier matapos makuha ang kailangan at sinundan siya ni Ezekiel palabas. Makaraan ng ilang sandali, sinisilip ni Jericho si Michelle sa bintana habang inaayos ni Javier ang mesa. Malapit na siya! Bilis! Lumabas ka na sa likod! Palitan mo itong manok mula sa naihaw na! Ibinato niya kay Javier ang hilaw na manok. Sana nga humanga si Michelle sa luto mo. Umalis si Javier na nakangiti. Umikot sa mesa si Jericho habang binubuksan naman ni Michelle ang front door at pumasok sa loob. Oh, Michelle, tamang-tama ang dating mo. Hinila ni Jericho ang upuan para kay Michelle. Salamat. Nasambit lang ng dalaga habang nagtatakang nakatingin sa mga pagkain na nakahain na sa mesa.